Hallelujah. God is good. All the time. One more. God is good. All the time. Kailangan nasa puso natin na tigdi-declare talaga natin na ang Diyos ay nakakabuti. Amen. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga naririto. Masaya at nagagalak po ang puso ng bawat isa na dumalo sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Nandito po tayo muli sa ating prayer meeting. Isang mapagpalang gabi po din sa ating mga manonood via Facebook Live sa lagi pong nag-aabang. Pagpalain po kayo ng Diyos. Nawa po ay ang bawat mensahe at awitin na inyo pong mapapakinggan ngayong gabi ay mabless po kayo. At nawa po hindi na po ito mawala sa inyong isipan at mangusap po ang mangusap ang Diyos sa bawat isa po sa inyo. God bless po sa lahat sa inyo dyan at binabati po namin ang aming mahal na prophetess Josebina Riam Bonanza. Hallelujah! Sa mapagpalang gabi po sa inyo dyan sa Iber Lupugao. Hallelujah! At napakabuti po ng Diyos. Binabati po din namin ang ating lingkod na si Apostle Mark Yanday Cornejo at ang kanyang buong sambahayan, Pastor Noemi. Sa mapagpalang gabi po sa inyo dyan sa Pangasinan. Hallelujah! Muli, nandito po tayo para muli parangalan ang ating Diyos na buhay. Amen! Amen. Muli maitaas at may hati natin ang kanyang dakilang pangalan. Amen! 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 Hallelujah! Praise God! Napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Inanayahan ko na po ang worship team. Hallelujah! Praise God. Tayo po muli, mga kapatid. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay pagkat napakabuti po niya. Narapat lamang pong umawit tayo ng mga awiting spiritual na may tataas po natin ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. May tataas po natin ang kanyang napakadakilang pangalan. Hallelujah. Kaya po, halina po kayo, sabay niyo po kami sa awitin, maging sa mga nanonood via Facebook Live. Isa mapagpala pong gabi sa inyong lahat na po mabless po kayo. Amen. Sige po mga kapatid, inanyahan ko po kayo lumapit sa presensya ng Diyos. Sabi pa sa kanta, Diyos, kami nagsusumamo, nagpapakumbaba sa aming mga sarili, na kami ay nagkasala.
Pagisahin mo ang laman ng aming puso. Pagisahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming iglesia. Pagisahin mo ang laman ng aming puso. Pagisahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming iglesia. Pagisahin mo ang laman ng aming puso. Pagisahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pagisahin mo ang laman ng aming puso. Pagisahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming iglesia. Jesus, maghari ka sa aming iglesia. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Tayo po'y manalangin. Ang Diyos na banal, dagla ka sa lahat, makapangyarihan, Diyos ng mga Diyos, Ikaw pong naglikha ng langit at lupa, Ama. Sana po, Ama, maraming salamat po, Ama, na kami pinagkatipon-tipon. Sana po, Ama, gabayan niyo po kami araw-araw. Maraming salamat, Ama, na walang nangyari sa amin ng masama maghapon, Ama. Nilayan niyo po sa amin ang sakit karamdaman, Ama. Sana po, Ama, ang magtuturo walang hadlang sa kanyang mabas, sa kanyang bibig. Ikaw lang po sana ang maghari sa buong daigdig, Ama. Kalooban niyo lang po sana mangyari sa aming mga buhay. Sana po, Ama, ingatan niyo po kami, Ama. Patawarin niyo po ang aming mga pagkakasala, Ama. Sa oras na po ito, Ama, maibigay po namin ang pagpupuri, Ama. Sana po, Ama, buksan niyo po ang aming puso at isipan, Ama. Sana po, Ama, may mapakinggan at maunawaan namin, Ama. Itanim niyo po sa aming puso, sa pinakailalim ng aming puso na hindi na po ito magbubungkal, Ama. At maaalis sa aming isipan, Ama. Ito po ang aming sangat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Napakaganda pong awitin na ihandog natin sa ating Diyos. Itong paraan na ito ay sa paghandog po natin ng mga awiting spiritual sa ating Diyos. Dito po natin nagagawa ang isang kaparaanan ng pagpapuri, pagpapasalamat natin sa Kanya sa lahat ng meron tayo, sa lahat ng pagkakataon na lubos po tayong sinasamahan ng Kanyang presensya. Amen. Kaya tama po na ibigay po natin ang pinakamataas na papuri sa Kanyang makapangyarihang pangalan. Amen. Dahil ang Diyos natin ay walang katulad. Amen. At siya lamang ang may kakayanan na baguhin ang mga puso po natin at isipan. Amen. Ayusin ang ating mga damdamin. Amen. Ayusin ang ating karakter. Amen.
Wala pong ibang Diyos na makakagawa nito kundi ang ating Diyos na naglalang sa atin. Amen. Kaya napakabuti niya pagkat tayo po'y muli pinagsama-sama niya sa kanyang gawain na tayo mabusog at maranasan ang kanyang dakilang presensya. Mabusog tayo sa kanyang banal na salita. Napakasarap po bang mabusog sa salita ng Diyos? Amen. Tunay nga pong nakakabusog po yan. Amen. Kaya hindi po natin mararamdaman ang gutom. Amen po ba? Amen. Kahit bukas na. Amen. Hallelujah. Kasi pag busog ka sa salita ng Diyos, hindi mo mararamdaman kung ano yung hinahanap ng yung laman. Amen. Kasi nagbubukal na yung espiritu na nanggagaling sa Diyos na parang ayaw mo nang tapusin yung gawain niya. Amen. Kaya hanap ka ng hanap kung ano pa yung pwede mong gawin na may relasyon sa Diyos. Amen. Kaya ngayong gabi, sa Diyos lamang po ang papuri natin at wala na pong iba. Iniyan ko po ang ating lingkod, Pastor Timothy J. Blessing. Palakpakan po natin ang Diyos na po at sa buhay po ni Pastor TJ. Yan. Pagpalang gabi, mga kapatid. Amen. Ayos na ba ang mga puso natin? Masaya na ba tayong tunay? Hallelujah. Second day po ng ating fasting. And first day pa lang po prayer and fasting. Second day po ngayon. Unang Hallelujah. Hallelujah. Yan. Ngayong gabi po ay ang ating prayer meeting. Yan. Mapagpalang gabi po sa aming mahal na propeta, Josebina Riambonanza. Ano po? At kay Senior Pastor Francisco Riambonanza. Sa mahal naming Apostol Mark Angelo Cornejo. Muli, magandang gabi po. Mapagpalang gabi muli. Hallelujah. Ready na ba yung mga magtuturo ngayong gabi? Amen. Ano ba yung topic natin? Be brave, be bold, and be courageous. Amen? Amen. Kaya po, hindi ko na patatagalin ang gabing ito. Amen. Sabik na ba kayo sa salita ng Diyos upang tayo ay patapangin, Amen. tanggalin ang hiya, Amen. at bigyan ng lakas ng loob na nanggagaling sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan, tawagin na natin ang magtuturo ngayong gabi. Hindi pa ako ngayon magtuturo kasi po ayan po. Para po lahat po makapagturo ng binabang topic ng ating mahal na propeta. Amen. Binigyan po ng pagkakataon ng Diyos na makapagturo po ang ating lingkod na si Pastora Nobilin Blessing. Amen. Hallelujah. Ako muli po ito mga kapatid. Amen. Tunay nga pong iba si Lord. Amen. Kailangan laging handa ang alagad ni Kristo. Amen. Dapat po tayong mga lingkod ng Diyos ay laging handa sa pagpapahayag ng kanyang salita. Anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, anumang oras. Amen. Amen. Napapanahon man to o hindi. Amen. Amen. Kaya kailangan po tayo laging busog sa salita niya pagkat kung hindi tayo busog, wala tayong maibabahagi. Amen po ba? Amen. Walang maibabigkas ang ating mga bibig
sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sige po, bago po ako magsimula, manalangin muna po ako mga kapatid. Hingi ang gabay sa ating Diyos. Hallelujah. O Amang Banal, dakila ka, Diyos ng Madiyos. Ikaw po ang Diyos na nagtakda ng bawat sitwasyon ng aming buhay, O God. Salamat po, Panginoon, dahil muli mo pong pinagbigyan ang iyong lingkod, ang iyong anak, O God, na tumayo po dito para po magsalita muli ng iyong kapahayagan. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po, O Diyos, ang nagbibigay, O God, ng karunungan sa bawat isa po sa amin. Nawa po'y samahan po nawa kami ng Banal na Espiritu Santo at lukuban po kami at nang sa gayon, matagpuan po namin ang karunungan na nagmumula sa iyo at maunawaan namin ang bawat salita at makuha po namin, O God, ang iyong mga pangungusap. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw lamang po, O Diyos, ang itinataas ko sa gabing ito, Panginoon. Gamitin mo nawa ako, Diyos, at malayang-malaya ka, Panginoon, na gamitin ako. In Jesus' name we pray, I pray, Amen. Hallelujah. Buksan po natin, mga kapatid, sa awit, mga awit, chapter 23. Amen. Nabuksan na po ba, mga kapatid? Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos pagkat itong kapahayagan na ito ay napakahalaga po sa bawat isa po sa atin na tayo po'y taglayin po natin. Amen. Kailangan pong nauunawaan po natin ang awit 23. Amen. Pagkat kailangan po natin magkaroon po tayo ng consistent. Ibig sabihin, consistent sa Tagalog po ay palagi nagkakaroon tayo ng panalangin. Nananatili tayo sa pananalangin. Hindi nawawala ang ating pananalangin. Amen. So tayo pong mga anak ng Diyos at nakakakilala at nalalaman ang katotohanan at alam po natin ano ang kapangyarihan ng Diyos. At sa pamamagitan ng ating Diyos, tayo po'y nagagamit niya sa kanyang gawain. Amen. Dapat taglayin po natin, kapatid, ang isang Kristiyanong hindi napapagod manalangin. Amen. Napakahalaga po ng prayer life. Pagka tayo pong mga anak ng Diyos, sa lahat ng pagkakataon, ang sandata po natin, bukod sa salita ng Diyos, dapat nangunguna ang panalangin, paghihingi natin ng gabay sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pwedeng pumunta sa laban na walang panalangin. Amen. Kasi yung panalangin natin, yun po yung palatandaan na tayo po yung humihingi sa ating Diyos. Amen. Kaya po, ito pong awit 23 o Psalm 23, si Yahweh ang ating pastol. Amen. I-claim mo, si Yahweh ang ating pastol. Yes. Amen. Wala po tayong ibang magpapastol po sa atin kundi ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Siya ang Diyos na siyang gumagabay, tumuturo sa atin, humuhulma sa atin, humuhubog sa atin. Walang iba. Amen. Amen. Tinutuwid ang ating landas. Amen. Pinapalo tayo pag kailangan. Amen. Binibigyan tayo ng warning. Binibigyan tayo ng mga karunungan na dapat taglayin po natin. Amen. Iba-iba man ang ating mga kaloob, iba-iba man po ang ating mga kayanan, iba-iba man ang ating mga level sa paglilingkod sa ating Diyos, pero iisa lang, pantay-pantay tayo sa Diyos. Amen. Kahit pinakamaliit na uri ng ministry dito sa loob ng iglesia, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Amen. Lahat po tayo tinawag ayon sa ating tungkulin, pero po tayo pantay-pantay lamang. Amen. Kasi sa panahon na ang Diyos sa kanyang pagbabalik, iisa lang naman ang hatol sa atin. Amen. It's either mapunta ka sa kanyang kaharian o mapunta ka sa kalaliman. Amen. Siyempre, lahat naman tayo, kaya tayo nandito at nananatili sa ating Diyos, nagpapakatatag dahil naghahangad tayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Amen. So, manatili po tayo sa ating Diyos. Huwag po nating iwawaglit ang panalangin sa ating buhay. Ngayon po, hihimay-himayin po natin ang awit 23. Amen.
Kasi, may napakahalagang mensahe ang Diyos sa bawat isa po sa atin na ginagamit po natin, di ba, ang awit 23 sa ating pakikipaglaban. Amen. Sa mga espiritong hindi natin nakikita. Amen. Mga espiritong nasa himpapawid, kampo ng Diablo, kampo ni Satanas. Amen. So, sa pagdideclare natin ng awit 23, dapat nalalaman po natin ano yung nilalaman nito, na iintindihan po natin, at nandun yung pagtitiwala natin sa salita ng Diyos. Amen. Sa salita niya at pagtitiwala natin sa ating Diyos. Amen. Basahin po natin sa awit 23. Verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Si Yahweh ang aking pastol. Pwede po kayong mag-take note. Si Yahweh ang aking pastol. That is relationship. May relasyon. Amen. Pagkat sinabi mong si Yahweh ang aking pastol, ibig sabihin may relasyon ka talaga sa Diyos. Amen. Kasi pag sinabi mong si Yahweh ang aking pastol, wala nang iba. Siya lang. At alam mo yung connection mo sa Kanya, kung ano yung connection niya sa iyo at connection mo sa Kanya. Yun ay tinatawag nating relasyon sa Diyos. Amen. Si Yahweh ang aking pastol. Nandun dapat yung pagtitiwala mo. Andun yung kabuuhan ng puso mo. Puso't kaluluwa. Buong-buo mong pagkatao. Na kiniklaim mo na siya ay yung Diyos. Amen. So, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Yun ay pagtutustos. Amen po ba? That's supply. Amen. So, alam naman natin ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Amen po ba? Hindi po kailanman ang Diyos nawala ang paningin sa atin. Amen. Hindi nawala ang paningin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Minsan hindi po natin nararamdaman, minsan hindi natin nararanasan, minsan hindi natin nakikita sa mga physical nating paningin, pakiramdam, pero ang Diyos hindi po yan nawawala. Amen. Lagi po natin siyang kasama. Yan ang pagtutustos sa atin ng Diyos. Kailangan tayo din po magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos na may pagtutugon sa Kanya. Amen. Ano yung pagtutugon natin sa Kanya? Yung pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen. Hindi pwedeng sabihin mo siya ang Diyos mo, pero hindi mo sinusunod ang Kanyang kalooban. Nagkukulang ka doon. Amen. 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 Mukhang masyadong seryoso tayo dyan, mga kapatid. Amen. Sige po. Verse 2. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Sige, basahin ko po sa ibang version. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay sa tahimik na batisan. Amen. Dito po sa pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, yun po yung kapahingahan. Amen. Sino yung minsan nakakaramdam na sobrang pagod ka na? Amen. Minsan, exhausted. Kumbaga, sobrang pagod nga na hindi mo na mapalagay yung sarili mo. Naghahanap ka na ng kakaibang pahinga. Hindi na kayang ibigay ng kama. Hindi na kayang ibigay ng yung kutsyon na Yoratex. Amen. Yung kapahingahan na binibigay ng unan. Amen. Hindi po yung promotion. Hindi, minsan kasi akala natin yun yung rest natin. Amen. Yung malambot na higaan. Pero hindi po yun ang kapahingahan natin. Hindi po yung unan na para kang nasa langit ba? Amen. Hindi yun. Ang tunay na kapahingahan natin ay ang ating Diyos. Amen. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Kanya siyempre tayong mga tupa, nasaan? Nasa pastulan. Pagkat ang pastol ay nandun din. Amen. Inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Yun po yung refreshment. Amen. Minsan nakakaramdam po tayo ng kasabay ng pagod, kasabay ng hirap, kulang pa rin yung parang
parang meron ka pang hinahanap. Pero minsan, sa pagtitipon po natin, hallelujah, merong nape-fresh, di ba? Nare-refresh yung espiritu mo. Amen. Nakukuha niyo po ba ako, nakukuha niyo ba yung mensahe, kapatid? Minsan, mag-isa ka sa loob ng tahanan, nagbabasa ka ng Bible, consistent ka, pero may kailangan ka pang hanapin na may kulang pa. Minsan natatagpuan mo sa pagtitipon. Amen. Nare-refresh yung espiritu mo na ito pala, kailangan ko pala to. Kaya nga hindi tayo dapat nawawala sa pagtitipon. Amen. Inahanyahan tayo ng mga apostol na huwag po natin kalimutan ang pagtitipon. Dumalo po tayo. Amen. Napakahalaga po ang araw ng banal, araw ng linggo. Amen. Kaya po, doon po tayo minsan nakakatagpo ng refreshment. Maraming kaparaanan ng Diyos para ma-refresh po tayo. Maramdaman natin yung ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan-gaan sa pakiramdam. Sana araw-araw ganito. Amen. Kanina may nabanggit habang naglalakad kami. Ay, sana araw-araw ganito. Amen. Kasi napakasarap sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sino ba naman bang aayaw doon? Lahat naman tayo gusto doon, di ba? Amen. Amen. Verse 3. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Amen. 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 Sabi, pinapanumbalik ang aking kalakasan. Ano yun? Yun yung gamot ng Diyos sa atin. Amen. Healing yun. Amen. Amen. Minsan, sa mga pinagdadaanan nating sitwasyon, di man natin maunawaan pa kung bakit nandun tayo sa sitwasyon na yun. Minsan, di pa tayo nagigising sa katotohanan. Bakit naranasan ko to? Nagkasala ba ako sa Diyos? Nagkulang ba ako? Ano bang nagawa ko? Minsan, nandun tayo sa part na yon. Pero ang Diyos, binibigyan niya po tayo ng kagalingan sa lahat ng kaparaanan na nais niya. Amen. Amen. Inaalis ang lahat ng galit. Pinapagaling ang ating puso. Amen. 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 Pinapalitan to ng ano no? Anong pinapalit ng Diyos? Pag-ibig. Amen. Amen. Yun ang tawag doon ay healing. Pinapagaling tayo ng Diyos. Pinapatnubayan niya sa tamang daan. Yun ay gabay. Amen. Amen. Pinapatnubayan tayo ng Diyos sa tamang daan. Nakakita naman tayo ng example. Ano yung klase ang pastol at ang mga tupa. Ginagabayan, ayaw niya mapahamak. Sino ba naman ang nagpapastol ka, may alaga ka, na gusto mong mapahamak yung inaalagaan mo? Amen po ba? Wala. Kaya ang gusto ng Diyos, magkaroon po tayo ng paninindigan sa kanyang salita. Magkaroon po tayo ng tiwala sa kanyang paggabay. Amen. Pinapatnubayan niya sa tamang daan. Gabay yun, amen po ba? Upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Amen. Amen. Ano yun? Tungkulin po natin yun sa Diyos. Purpose po natin yun. Amen. Amen. Parangalan ang ating Panginoon. Sabi nga po, lahat sa anuman binanggit po sa aklat ng Roma, sa anumang pagkakataon, meron din yan sa aklat ng Korinto. Sa lahat man ng ano man ang ginagawa mo, anumang mga sitwasyon ng buhay mo, gawin mo ang lahat sa ikakarangal ng ating Diyos. Amen. Amen. So yun ang tungkulin natin, yun ang purpose. Amen. Amen. Kaya hindi pwedeng pag nawalay ka dun sa hindi mo napaparangalan ang Diyos, ibig sabihin, hindi yun nawawala ka sa purpose. Pag hindi mo napaparangalan ng Diyos, hindi mo nababago yung character mo, hindi mo naaayos yung pagiging nasa leadership ka, wala ka sa leadership, hindi mo naayos ang pagiging leader mo. Kahit sabihin natin may gabay ka na, pero hindi mo pa, tinuturuan ka na, hindi ka pa rin nagpapaturo. So, nawawala yung, inaaksaya mo yung gabay sa'yo. So, yung purpose mo para maging magaling, epektibo na lingkod ng Diyos,
hindi nangyayari. Amen. Sa paraan na yon, hindi mo maitataas, mapaparangalan ang ating Diyos. Amen. Amen. Verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Amen. Nandiyan yung testing. Amen. Mga pagsubok, mga bagay na hindi man natin gusto, pero nararanasan po natin. Amen. Amen. Yun po yung pagsubok po sa atin na kung ano ba ang pagkakataon, ano man ba ang sitwasyon mo, mananatili ka pa rin ba sa Diyos? Nasa kalungkutan ka ba ngayon? Nailuwalhati mo pa ba rin ba ang Diyos? Nagagawa mo pa rin ba yung purpose mo? Amen. Amen. Hallelujah. Napaka detalyado ng ating Diyos sa kanyang mga salita. Verse 4, wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo ay pamalo, aking gabay at sanggalang. Amen. Amen. Nakasabay po ba tayo? Amen. Wala akong katatakutan. Ibig sabihin, alam mo na yung protection mo galing sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pinahayag po ng Diyos sa atin, huwag tayong matakot. Amen. Huwag po tayong mag-aalinlangan. Maging matapang. Amen. Amen. Magkaroon po tayo ng courage, maglakas ng loob ba? Kasi yung protection ng Diyos sa atin, hindi po yan mawawala. Amen po ba? Amen. Pag nasa Diyos ka, may protection ka. Amen. Amen. Hindi mawawala ang protection ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi mawawala ang protection ng pastol sa kanyang mga tupa. Amen. Amen. Hindi kailanman iniiwan ng pastol ang kanyang tupa. Naalala po niyo yung kwento na iniwan niya pa yung 99 para mahanap yung isang nawawala. Amen. Amen. Napakahalaga po ng bawat isa po sa atin, sa ating Diyos. Amen. Amen. Kaya huwag yung sabihin na parang nagiging self-pity ka, yung parang naawa ka sa sarili mo, hindi po. Kasi lahat po tayo may protection, pinoproteksyonan ng ating Diyos. Amen. Amen. Ika'y aking kaagapay. Amen. Ang Diyos po natin ay tapat, faithful. Amen. Amen. Ilang beses po ba natin makalimutan na tapat ang ating Diyos? Tapat po siya. Lagi po natin siyang kaagapay sa lahat ng kanyang pinangako at kanyang sinalita na pinahayag sa salita niya dito sa Biblia, na isulat, na siya'y tapat. Tapat ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Lagi po natin siyang kasama, kaagapay, hindi niya tayo iniiwan. Binasa po nung linggo sa aklat ng Joshua, huwag kang matakot pagkat kasama mo akong si Yahweh. Amen. Lagi pong pinapaalala sa atin ng Diyos. Sa pagkikipaglaban po natin, sa pagharap po natin sa mga kalaban, hindi po niya tayo iiwan. Amen. Amen. Kaagapay po natin ang tapat na Diyos. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Yun po ay disiplina ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sino na po ba napalo ng ating Diyos? Amen. 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 Meron nang nakaranas sa mga palo ng ating Diyos. Ibig sabihin po, dinidisiplina po tayo ng ating Diyos pag naranasan po natin yon. Amen. Amen. Naramdaman mong dinisiplina ka, ibig sabihin mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Binanggit po sa aklat ng Kawikaan, ay hindi nakakaranas ng palo, ay hindi mahal ng magulang. Amen. Kaya po lahat po tayo magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos sa oras ng pagdidisiplina. Amen. Ito pong paraan na to, disiplina po to sa atin. Amen po ba? Kasi, isipin mo naman, isinantabi mo yung pansarili mong layunin para sa layunin ng Diyos. Amen. Amen. Nandito ka sa prayer meeting. Amen. Amen. Ibinigay mo yung oras mo para sa espesyal na gawain ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kasama na po siya sa disiplina. Kasi, nandun ka na sa discipline time. Amen. Amen. Pinapractice mo na yung sarili mo na hindi ka na katulad nung dati na oras na ganito, nakakain ka na, sabay higa. Amen po ba?
Ngayon, nandito ka sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Verse 5. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo at nakikita pa nitong mga kalaban ko. Amen. Sinong na umaasa sa salitang ito? Amen. Pag-asa po yun sa ating mga puso't isipan. Amen. Pag-asa po natin to sa araw na darating. Pagsalo-salo. Makakasama natin sa salo-salo ang ating Panginoon. Amen. Nandun kasama ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen. Yun po yung pag-asa po natin sa araw na darating. Amen po ba? Napag-aralan po yung kahapon. Amen po ba? Yung pagsasalo-salo po natin sa isang hapag, sa isang mahabang mesa kasama ang ating Panginoon. Di ba inaasam natin yun sa araw na darating? Amen po ba? Amen. Kaya po, yung pag-asang nyo nananatili po sa ating mga puso hanggang hindi pa panahon. Amen. Nandito pa po tayo sa hope natin, pag-asa natin. Nabubuhay tayo sa pag-asa. Amen. At sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Amen. Consecration, pagtatalaga ng Diyos sa atin. Amen. Tinanatalaga tayo ng ating Diyos sa bawat tungkulin po natin. Amen po ba? Ibig sabihin, kasama tayo sa tinawag niya at pinili niya. Amen. Pinili ako ng Diyos. Sabihin mo. Pinili ako ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang nagpili po sa atin, hindi po tayo ang nagpili sa Diyos. Ngayon po, yung consecration, yung pagtatalaga po ng Diyos sa atin, ayon sa ating mga layunin, sa ating mga tungkulin, napakahalaga po yun. Kasi special ka. Sabihin mo, special ako. Lahat po tayo special sa ating Diyos. Mapalad po tayo mga kapatid. Amen. Kaya wag na wag ka nang mawawala dito. Amen. Huwag ka nang mawala sa piling ni Kristo. Amen. Hallelujah. At sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Nakasunod pa po tayo, kapatid? Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Yun po ay kasaganahan. Amen. Sa pagsunod mo sa purpose ng Panginoon, sa layunin ng Diyos sa'yo, sa paglagpas mo, pagtagumpay mo sa mga trials and testing, nandun yung pagdidisiplina ng Diyos, pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Nanatili yung pag-asa natin sa ating mga puso sa araw na darating. Nandun yung pagtatalaga sa atin ng Diyos. Nandun din yung kasaganahan. Amen. Pag nanatili ka sa Diyos, sagana ka. Amen po ba? Pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, kailanman, hindi papahirapin ng Diyos ang mga anak niya. Amen po ba? Kaya hindi pwedeng sabihin mong mahirap ako. Negative yun. Amen. Kiniklaim mo yung para dun sa kaaway na dapat hindi atin yun. Dapat dito pala po, alam mo na panalo ka na. Amen po ba? Sagana ka na. Amen. Kahit wala ka nang sasalukin bigas, sabihin mo, sagana ako sa bigas. Amen. Amen. I rebuke myself. Sinabi ko pala kanina. Amen. Pero may biyaya po tayo. Salamat po sa ating lingkod na advance na po talaga bago pa po maubusan ng sasalukin ay meron na pong nakatalagang ibibigay. Amen. Praise the Lord sa buhay po ni Apostle Mark. Hallelujah. Ang sa aking saro'y pagpapalay lubos-lubos. Kasaganahan. Lahat po tayo na pangakuan ng Diyos. Amen po ba? Asahan at asamin po natin yung pinangako ng Diyos. Pero nandun po yun. Amen po ba? Ito yung lagi kong sinasabi na, bago yung pagpapala ng Diyos, bago yung pinangako niyang tatanggapin natin, may binibigay siyang instruction na gagawin natin. Amen. Kailangan nating hakbangin, kailangan nating lakarin, kailangan nating sundin. Amen. So, mauna yung pagsunod bago yung gantimpala. Amen. Hallelujah. Kabutihay, verse 6, kabutihay pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Amen. Blessing, pagpapala. Amen. Sa kasaganahan, kadugtong na ang pagpapala. Amen.
Lahat po tayo pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Manatili po tayo sa salita ng Diyos. Mapalad ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Mapalad ang mga nananatiling matapang sa salita ng Diyos. Amen. Manatili po tayong tapat sa ating Panginoon. Alisin na po natin ang mga pag-aalinlangan natin, pag-aalinlangan, pagdadalawang isip. Kasi doon tayo natatalo sa pagdadalawang isip, doon tayo lulubog. Sa pag-aalinlangan po natin, pagdududa natin. Amen. Maging matapang, magkaroon ng lakas ng loob. Nandito na yung mga declaration ng ating Diyos. Nandito na yung, dinideklara mo yung Psalm 23, kalakip ng kanyang mga salitang makapangyarihan. Amen. Last verse na po ako mga kapatid. Kabutihay pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. That's a blessing. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At ano tong verse 6? Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Amen. Magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Hallelujah. That is security. Seguridad. Amen. Seguridad po yun mga kapatid. Doon ka mananahan sa templo ni Yahweh. Amen. So, bakit ka pa nag-aalinlangan? Bakit ka nagdududa? Bakit wala kang lakas loob hanggang ngayon? Ilang taon ka nang pinapangaralan ng salita ng Diyos, hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapagsalita. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ma-rebuke yung kapatid mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maturuan. Ang nais ng Diyos na maturuan mo sana dahil wala kang lakas ng loob. Ikalakip ng pangako ng Diyos, makakasama niya tayo sa kanyang kaharian. Amen! Makakasama tayo ni Yahweh sa kanyang templo. Itong pangako ng Diyos ay seguridad. Seguridad na tayo po'y kasama niya sa buhay na walang hanggan. Amen! Ang nais po ng Diyos, magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Magkaroon po tayo ng pag-ibig sa Kanya. Magkaroon po tayo ng matatag at tunay na relasyon sa Kanya. Amen! Amen! Amen. Ang ating Diyos, ang Diyos nating Emmanuel, ay lagi po nating kasama. Hindi man kailanman nalingip ang kanyang paningin sa ating mga anak niya. Kahit saan ka man na dulo ng mundo, saan ka man dako, nakikita tayo ng ating Diyos. Sa ating pananalangin, pagkakaroon ng walang pagsasawang panalangin sa ating Diyos, kalakip ng awit 23 na declaration, andito po lahat ang pagtitiwala sa ating Diyos. Amen. Hangarin po natin ang pananatili sa panalangin at huwag po nating pagsawaan ang pananalangin kahit sa ating mga kapatid dito sa loob ng iglesia, kapatid natin sa Blaman, pamilya po natin na hindi man natin kakasama pa, hindi pa nila maunawaan yung sitwasyon, huwag po natin pagsawaan yung ating mga lingkod, amen, tagapagturo, mentor, mga apostol, mga propeta, na ginagamit po ng ating Diyos para po tayo manatili sa kanyang kawan. Amen. Huwag po tayong magsawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Manatilit po tayong matatag pagkat ang manatiling matatag hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Makakasama po tayo sa kaharian ng ating Diyos na buhay. Glory to God po. Yan lamang po ang aking pamisa. Praise God. Hallelujah. Marami po ba natutunan? Amen. Naunawaan? Amen. 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 Ayan. Mukhang hindi lang ata si Pastor Jomer ang magsasalita ngayon. Medyo maikli yung
ni Pastor Anobi. Anyway, ang katuruan na ibinigay sa atin ng ating Diyos ngayong gabi sa pamagitan ng ng kanyang ginamit na si Pastor Anobi ay naway pumasok sa ating isipan at sa puso Amen. at maisabuhay po natin. Hallelujah. Sabi nga sa Jeremiah sa Jeremiah 33 verse 3. Kung tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, mga kapighatian, mga pagsubok, itong salitang be brave, be courageous, and be bold. Alam natin kung itong salita ng ating Diyos para kay Jeremiah, itong Jeremiah 33 verse 3, sabi dito, kung mananalangin ka sa akin. Amen? Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Amen. Amen? Amen. At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen? So, may pangako na naman ang ating Diyos at may gantimpala. Amen? Amen. Pag alam natin kung kanino tayo mananalangin. Amen. Amen? Kaya po, sa mga nanonood po, kayo pong mga nakadaranas ng sakit, depresyon, stress. Ito po ang pinapasabi sa inyo ng Diyos. Manalangin ka po. Manalangin po kayo. Dahil ang sabi po, kung mananalangin ka sa Kanya. Amen? Ang sabi niya po, kung mananalangin ka sa akin, yun mismo ang sinabi ng Diyos, kung mananalangin ka sa Kanya, tutugunin kita. Hindi ka po bibiguin ng ating Diyos. Amen. Mismong ang Diyos na po ang nagsabi, tutugunin kita. Amen. Sa ibang saling, sa ibang meaning po ng tutugunin, sasagutin kita. Amen? Ibig po sabihin, ito po ang nagpapatunay na naririnig po tayo ng ating Diyos. Amen. Kaya po, mga kapatid, sa ating Diyos, tayo ay manalangin. Amen. Kinakausap po tayo ng Diyos, sa Kanya po tayo lumapit. Amen. At ibibigay niya ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen? Kaya be brave, Amen. Amen. be courageous, be bold. Amen? Yan, tuloy po tayo. Hallelujah. Gising pa ba kayo? Kayo pong mga nanonood dyan, kami pong narito na nagsasalita po, ay kami po ay ginagamit po ng ating Diyos upang kung ano man po ang pinagdadaanan ninyo ay mabigyan po kayo ng encouragement.
Amen? Amen. Tawagin na po natin ang ating evangelist. Amen. Handa ka na? Amen. Pastor, future Pastor, Jomer, Carillo, Evangelist, Pastor. Pastor, Jomer Carillo. Amen. Amen. Carillo. Amen. Maraming salamat sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran sapagkat ako na naman ay nakatayo sa kulpitong ito. Hallelujah. Gutom na po ba kayo? Amen. Sapagkat bubusugin tayo ng pagkain na nanggaling sa langit. Hallelujah. Amen. Sige po. Nayaan ko po na tayo ay manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Hari na mga hari, Diyos na mga Diyos. Kayo po ang aming pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran po ng aming mga ninuno na si Diyos. Na ang si Abraham, si Jacob. Maraming salamat po sa aming mga ninuno sapagkat matapang po nilang ipinahayag ang iyong mga banal na salita at nakarating pa po sa aming generation. Hallelujah. Maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo na laging sumasama. Hallelujah. Maraming salamat po. Ito po, Ama, ang aking dalangin, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi yan, pray and fasting. Hallelujah. Sabi dito sa Mateo, 4 verse 17, magmula noon ay ipinangaral ni Jesus. Itinuro niya magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang dumating ang kaharian ng langit. Ano po bang ginawa ni Kristo? Matapang po ba o mahina? Nanghina po ba siya o matapang? Matapang. Kanya po ba ang sigaw ng matapang? Hindi. Amen. Amen. Ito rin po, sa pag-aaral ko, meron pa akong nais i-share sa inyo, sa aking mga pag-aaral. Alam niyo po ba ang pag-aamin na hindi niyo sa tao ginagawa? Amen. Amen? Saan po ba kayo sumasang-ayon? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos! Amen. Kaya bakit po tayo hindi nag-i-amen sa salita ng Diyos? Kung sa Diyos po tayo nag-i-amen. Amen? Amen. Kung sa Diyos po tayo nag-i-amen, lakasan niyo po yung amen niyo. Amen! Yan po ang natutunan ko kay Prophetess Yusibina. Bakit po tayo laging pinapapalakpak? Para malaman po bang tulog tayo o gising? Di ba? Bakit ka makakapalakpak ng tulog ng malakas? Ibig sabihin, kaya ka pumapalakpak ng malakas kasi gising ka. Amen? Kaya nung si Kristo nagturo, buong tapang niya pong itinuro ang Matthew 4 verse 17. Hallelujah. Kaya ito po, be brave. Sabi yan, be brave, pagiging matapang. Hallelujah. Kaya ako po, nagiging matapang dahil kasama ko ang Diyos. Amen. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Amen. Kasi siya ang kasama mo at siya ang nagbibigay ng karunungan. Amen. Amen. Kaya ako noon, sinasabi ko sa sarili ko, ganito lang Panginoon ang natapos ko. Grade 1. Paano mo ako gagamitin sa iyong gawain? Anong ituturo ko sa nila? Anong sasabihin ko sa kanila? Alam niyo po ba ang sabi sa akin ng Diyos? Pinili kita. Hallelujah. Pinili kita. Sino ang pumili sa iyo? Diyos. Amen. Kaya bakit ka matatakot? Bakit ka manghihina? Kung ang Diyos ang pumili sa iyo. Amen. 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 Kaya ina-encourage ko ang mga lingkod ng Diyos na maging matapang. Amen.
Hallelujah. Kasi malapit na ang kaharian ng langit. Amen. Malapit na dumating ang ating hinihintay. Hallelujah. Amen. Kaya kung ikaw pastor, o anong pagkatawag sa iyo, kung hindi ka humahakbang, baga pag namatay ka, yan ang sabihin sa iyo ng Lord. Binigyan kita ng obligasyon, bakit hindi mo ginawa? Amen. Amen. Kung ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng obligasyon, gawin mo kasi sasamahan ka niya. Amen. Amen. Alam nyo ba, kapag ang sarili natin ang nasusunod, nagiging mahina tayo. Amen. Amen. Kasi sarili mo yan. Kaya gisingin mo ang sarili mo. Amen. Amen. Gising ka ba? Amen. Ngayon ba ang gising? Amen. Kaya maging matapang tayo sa salita ng Diyos. Amen. Kung noon, matapang tayo sa walang kwentang bagay, nagsasayaw-sayaw ka pa dyan, ano pang ginagawa mo? Matapang ka, di ka nahihiya. Kaya nung nagtatrabaho ako doon kay pulis, hallelujah, kwento ko lang. Nung nag-aaral ako doon kay pulis, kay Lopez, may kwentuhan ako doon yung ikunento niya yung buhay ni Pastor Oji. Kung ano siya noon. Talagang napaka-ano niya talaga pala. Hallelujah. Talagang grabe daw siya. Gumawa ng kasalanan noon. Pero sabi ng kanyang ina, glory to God, nabago siya. Hallelujah. Kaya daw sila laging nananalangin para mabago din daw yung papa niya. Hallelujah. Ito po, hindi ko po sila ginoglory, kundi ginoglory to God ko po. Kasi Diyos ang gagawa ng mga kaparaanan sa kanilang buhay, hindi tayo. Ngayon, kung meron ipinahayag sa atin ng Diyos na kailangan natin gawin, hakbangan natin. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi nga, kung nanghihina ka, magpalakas ka. Amen? Amen. Paano mo papalakasin ang sarili mo? Hallelujah. Magbasa ka ng Biblia. Amen. Hindi yung pagkain na magpapalakas sa iyo. Amen. Amen. Kasi sabi sa Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya yung tao, hindi pagkain ang nagpapalakas sa kanila. Amen. Kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ito, meron akong kwento ulit. Ito, nagpasok lang sa ulo ko. May 3 pagkain at meron dyan pinakamahalaga. Sa 3 na yun, sa 2, ay may 3 pagkain, ngunit ang isa dyan, mas masarap. Pero itong 2 na to, parehas sila masarap. Pero ang kinaiba lang ng isa na to, siya ang pinakamasarap. Amen. Alam niyo ba yung unang pinakamasarap? Ano ang masarap? Karne o gulay? Gulay. Huwag niyong dayain ang sarili niyo. Ano ang masarap? Karne o gulay? Amen. Ngunit anong mas masustansya? Gulay. Amen. Hallelujah. Di ba? Ang karne, ang araw bago natutunaw. Amen? Ang karne, matagal natutunaw sa tiyan. Ang gulay, madali, pero masustansya. Amen? Ngunit, sabi ko sa inyo, ang isa na to ay pinakamasarap sa lahat. Alam niyo ba kung anong pagkain yun? Amen! Hallelujah! Alam niyo ba ang salita ng Diyos? Kaya lang, basahin natin. Para maunawaan niyo sa John. Kaya lang po. Sa John
6:26 to 27. Hallelujah. Amen. Sabi dito, sa 26, sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi ko. Ito, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. 27, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtin, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay buhay. Wala hanggan. Amen? At ibinigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Amen? Hallelujah. Ano ba sinisikap nating kamtin? Yung nasisira o yung nagbibigay ng buhay? Nagbibigay ng buhay. Amen? Pero, kapag tayo nagugutom, anong hinahanap ninyo? Hinahanap natin. Di ba? Hallelujah. Anong hinahanap natin? Pagkain na sisira. Pag tayo nagugutom. Amen? Ngunit dito, malinaw. Wag pagkain nasisira. Amen? Kaya kung wala tayong pagkain, meron tayong pagkain na galing sa langit. Amen? Ano ba ang mas maraming kinakain natin? Salita ng Diyos o pagkain nakikita? Salita ng Diyos. Amen. Amen? Ano ang mas maraming kinakain ninyo? Sabi sa akin ni Pastor Mark, kung ano daw ang mas maraming mong kinakain, yun daw yung lumalakas. Amen. Amen. Kung marami kang kinakain na pagkain dito sa mundo, yung katawan mo yung lumalakas. Pero kapag marami kang kinakain na salita ng Diyos, mas malakas ang pagkain mo. Amen. Amen? Hallelujah. Amen? Amen. Ayan, gising. Amen? Kaya, sabi ko, narinig ko kagabi, high rank na daw yung kalaban natin. High rank na. Amen? Ibig sabihin, malakas na ang kalaban natin. Bakit kaya malakas na? Sino nagtataka sa inyo bakit malakas na ang kalaban natin? Amen. Hallelujah. Sino nagtataka sa inyo bakit malakas na ang kalaban natin? Kasi malakas na tayo. Amen. Amen. Kasi hindi na tayo basta-basta. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan niyo ang Diyos naman. Amen. Kaya maging matapang tayo. Kasi di ba sabi dun, ang Satanas wala nang kapangyarihan. Amen. Kaya bakit pa tayo natatakot na ipayag ang magandang balita na itinuturo ni Kristo? Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Sige, basahin po natin dito sa John 6:51. Hallelujah. Ako nga ang tinapay na bigay buhay. Ito. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibinigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Amen? Hallelujah. Kaya, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sapagkat natagpuan natin ang tunay na tinapay. Amen. At natagpuan natin ang tunay na inumin. Amen. Amen? Hallelujah. Sige, basahin pa po natin dito sa baba. Sa John 6:55. 2:56 po. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain
at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman sa kanya. Amen. Hallelujah. Anong kinain natin? Katuruan ni Satanas o katuruan ni Kristo? Amen. Sino mas makapangyarihan? Ang nasa taas o na nasa baba? Amen. Hallelujah. Kaya gising na mga kapatid. Nakahanda ng ang Espiritu ng Diyos na ituro ang katotohanan sa ibang tao. Nakahanda na ang Espiritu ng Diyos upang ituro sa mga tao ang magandang balita na nanggagaling kay Kristo. Amen. Pero ang laman ay malakas. Amen. Yun yung kabaliktaran doon. Ang Espiritu ay malakas, ngunit ang laman ay mahina. Ngunit malakas ang laman, ngunit ang Espiritu ay mahina. Alam niyo kung bakit mahina ang Espiritu? Kasi hindi tayo kumakain ng espiritual. Amen. Amen? Kaya kung gusto mong lumakas ang Espiritu mo, sabi nga yan, magbabad ka. Amen? Amen. Sapagkat ang nagbababad, hallelujah, maraming matatanggal sa iyo at mapapalitan yan ng kalinisan. Amen. Amen? Kaya kung marami kang nakakain, marami ka rin ipapakain. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Gising pa ba kayo? Amen. Gising. Amen. Ganyan ba ang gising? Amen. Hallelujah. Lakasan naman yung gising ninyo. Amen. Amen. Sabi nga, ano tayo? Unstoppable. Amen. Hindi tayo mapipigilan. Amen. Kaya ang kalaban natin, rank na kasi nga hindi na tayo. Amen. Kaya kung pahina-hina ka, sabi ni Pastor Mark, ikaw yung lalapain. Amen. Kaya anong gagawin nyo? Pahina-hina o palakas? Amen. Hallelujah. Glory to God. Pasalamat kayo sa Diyos. Amen. Amen. Kasi, hallelujah, nagpapasalamat din ako sa Diyos sapagkat siya ang naibigay sa akin ito. Sabi ko nga sa inyo, Panginoon, wala akong pinag-aralan. Wala akong kakayanan. Wala akong karunungan. Hallelujah. Kasi grade 1 lang po ako. Pero anong sabi ng Diyos sa akin? Pinili kita. Amen. Amen. Hallelujah. Pinili tayo ng Diyos Amen. para gisingin. Amen. Hallelujah. Amen. Para gisingin. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa ating Panginoon. Hindi pa tayo tapos. Marami pang itinuturo ang banal na Espiritu. Amen. Amen. Sapagkat ang Kristiyano, sabi ni Pastor Mark, laging nagugutom at laging nauuhaw. Amen. Amen. Kung hindi tayo Kristiyano, hindi tayo nagugutom at hindi tayo nauuhaw. Amen. Amen. Sapagkat binabaliwala natin ang pagkain na nagbibigay buhay. Amen. 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 Hallelujah. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit high rank na. Bakit malakas na. Hindi tayo magtataka kung bakit lume-level up na ang kalaban natin. Alam niyo kung bakit? Kasi high rank na rin tayo. Amen. Malakas na rin tayo. Amen. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa mga lingkod natin na walang sawang nagpapahayag dyan sa labas. Amen. Ipinapangaral ang magandang balita. Sapagkat sabi John sa John, ay sabi sa Mateo
4 verse 17, malapit na ang kaharian ng langit. Malapit na ba o malayo pa? Malapit na. Amen? Kaya tayong mga tinawag at pinili ng Diyos, huwag tayong matakot. Kasi nga siya ang pumili. Amen? Amen. Hindi natin kailangan maging malakas. Hindi natin kailangan maging matalino. Ang kailangan lang natin, sundin ang gusto ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya, glory to God kay Pastor Mark na nakikinig ngayon at sa ating mahal na si Prophetess. At ang mga pinili ng Diyos sa iba-ibang sulok ng mundo. Amen. Kaya tayo, na pinili rin ng Diyos. At sabi nga, mas mahigpit sa ating templo. Amen. Ibig sabihin, mahigpit ang ating ituturo. Amen? Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, kapag mahigpit, hindi yan kayang tanggalin. Amen? Kasi nga, mahigpit. Amen? Hallelujah. Gising pa ba? Amen. Kaya tayong mga mababang uri, huwag niyong ikikilim yan. Kasi pinili tayo ng Diyos. Ibig sabihin, malakas na uri tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya, ang mga ebangelista, ang mga pastor, ang mga prophet, ang mga guro, ang mga pastor, hallelujah, may kanya-kanyang kalakasan. Amen? Sapagkat iba ang kapahayagan nila na nanggagaling sa Diyos. Amen. Kaya tayo mga pinili at tinawag ng Diyos sa iba-ibang sulok ng mundo. Kaya tayo nagkakaisa ngayon dahil kanino? Kanino? Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. May natutunan ba kayo? Amen. Hallelujah. Magpasalamat kayo sa Diyos. Amen. Kasi, Diyos ang kailangan nating itaas. Amen. Diyos ang kailangan nating idakila. Walang iba, kundi ang ating. Amen. Amen. Sino siya? Amen. Amen. Hallelujah. Nakakanino ang kaligtasan? Saan niya nakasulat? Saan? Saan ang kaligtasan? Ha? Nakakanino ang kaligtasan? Kay Kristo. Saan nakasulat? Saan sa Biblia? Amen. Di ba? Kapag busog kayo, huwag kayong mag-alinlangan na ibanggit ang kaligtasan kung nasaan. Mapapatunayan lang na busog nga kayo. Kasi nakain nyo ang salita ng Diyos. Sabi nga sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ano ang nakasulat? Ano po nakasulat dyan? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan o ng ibang pangalan na sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos upang ang tao ay maligtas. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat. Amen. Sa ating Panginoon. Di pa ba tayo tapos? Hallelujah. Hallelujah. Kasi kapag tayo busog sa salita ng Diyos, hindi na tayo maniligaw ng ibang turo. Amen. Amen? Hallelujah. Yan ang sabi sa akin ni Pastor Mark. Glory to God. Si Pastor Mark ang ginagamit ng Diyos. Para ipamahagi o ipamalakaya ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah.
Kaya kung tayo'y busog at tayo'y uhaw, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Amen. Amen? Amen. Kapag kayo'y gutom at uhaw, saan kayo pupunta? Amen? Hallelujah. Saan tayo pupunta? Amen. Bagat ang salita ng Diyos ay ano? Amen. Hallelujah. Kaya pag tayo nagugutom, huwag tayong pumunta dyan sa kaldero. Amen. Pag tayo gutom, huwag tayo sa kusina. Amen. Amen. Hallelujah. Kapag tayo uhaw, spiritual, huwag sa gripang kayo uminom. Amen. Kapag kayo gutom spiritual, huwag sa kusina. Amen. Sapagkat nasa spiritual tayo. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Amen. Puri niya ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, sa pag-aaral ko, hindi tayo nag-aamin sa nagtuturo kundi sa salita ng Diyos. Amen. At hindi rin tayo nagpapalakpak sa nagtuturo kundi sa Diyos. Amen. 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 Kasi hindi dapat itaas ang nasa kalpit. Amen. Ayan. Dito sa taas. Palpit. Palpit. Yan. Amen. Amen. Kasi, sabi ng Diyos, ang numanais na maging dakila ay kailangan magpakababa. Amen. Amen. Ang sino ang nagpapakababa ay ano? Amen. Sino ang itinataas natin? Amen. Walang iba? Ang Diyos. Amen. Kaya wag kayong magsawang magpasalamat sa lahat sa inyong buhay. Amen. Hallelujah. Kaya ano man ang sitwasyon natin, mahirap man yan o hindi, tagutom man o hindi, may financial man o wala, hallelujah. Huwag tayong mangangamba sapagkat nasa Diyos nasa Diyos lahat. Amen. Kasi ang Diyos natin mayaman na. Amen. Hindi niya na kailangan. Pero sinusubok tayo ng Diyos kung tayo magiging tapat. Amen. Magiging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Kasi siya ang pumili. Amen. Amen. Kaya, hallelujah. Kaya kung lumalakas ang kalaban natin, kailangan din nating magdoble. Amen. 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 Makinig ang may pandinig. Amen. Amen. Hallelujah. Nakikinig pa ba? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Amen. May natututunan ba? Amen. Amen. Pasalamat kayo sa Diyos. Amen. Palakpakan nyo naman. Amen. Hallelujah. Kaya, kung lumalakas ang ating kalaban, kailangan nating mag-exercise. Amen. Kailangan natin palakasin ang ating voltahe. Kasi kung akala mo sa sarili mo, malakas na, idagdagan mo ba para kung sakaling sumabak ka, meron kang reserba? Amen? Amen. Kasi kung pinipil mo sa sarili mo, malakas ka, pero wala kang reserba, baka matalo ka. Amen? Sabi nga, maging matalino tayo, gaya ng ahas. Amen? Huwag natin gamitin o iklim sa sarili natin yung ahas. Gamitin lang natin yung katalinuhan niya. Amen. Amen? Hallelujah. Amen? Amen. Kaya ina-encourage ko yung mga
pinili ng Diyos. Na-encourage ko yung mga tawag ng Diyos. Amen. Amen. Huwag kayong panghinaan. Amen. Amen. Sabat kapag tayo nang hina, pinapatunayan lang natin na mahina ang pumili sa atin. Amen. Amen. Kapag tayo nang hina, ibig sabihin yung pumili sa atin mahina. Kapag pinili ka, i-claim mo sa sarili mo na ang pumili sa'yo, walang iba kundi ang Diyos. Amen. 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 Hallelujah. Kaya matindi. Talagang porsigido na ang kaaway natin. Talagang ginagawa niya na ang lahat ng paraan. Kasi lumalakas na ang United in Christ. Amen. Alam niyo kung bakit maraming nangyayari sa ating iglesia? Amen? Amen. Alam niyo kung bakit marami nang nangyayari sa ating iglesia? Kasi nga, palakas tayo. Sabi ni Pastor Mark, tayo ay paabante. Ang lumalakad kay Kristo, maraming kaaway, maraming kalaban. Amen? Ngunit sino ang makatatalo sa Diyos? Wala. Amen? Kung panig sa atin, ang ating Diyos, walang laban sa atin. Amen? Amen. Kaya hallelujah. Glory to God. Amen? Nantok na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa? Amen. Amen. O naiinip na? Paulit-ulit na lang. Sabi nga yan, kailangan natin iulit-ulit para rumima. Amen. Kailangan natin uro-utrohon da sa Bicol para maintindihan. Amen? Amen. Kaya yung mga tinawag, tulad ni Evangelist Jimboy, para tayong kutsilyong walang talim. Pero kapag hinasa mo ng hinasa, malalaman mo, matalim ka na. Amen. Amen? Amen. Alam nyo ba yung kutsilyong kinakalawang? Tayo noon yun. Pero ngayon hindi na. Kasi nakakasugat na tayo. Hindi kapwa natin. Kundi nasusugatan na natin ang kaaway. Kaya sila, Amen. amen? Amen. Nakakasugat na tayo ng mga diablo. Kaya ang kalaban natin, lumakas na. Rank na. Amen? Kasi sa dami ng pinagdaanan natin, mga United in Christ, sa dami-dami ng pinagdaanan natin noon, ngayon pa tayo papatumbay ng diablo. Para sa inyong mga kahirapan natin noon. Para sa inyong mga pagsubok natin noon kung hindi natin mailalabas ngayon. Amen? Hallelujah. Kaya kung tayo noon, ang mga pagsubok, nalagpasan natin. Bakit itong pagsubok na to? Kayang-kaya natin itong lagpasan dahil kasama natin si Kristo. Kaya kung sino mang diablo ang sumasagabal sa ating mga daraanan, sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Hallelujah. Naalala niyo ba yung mga prophecy ng ating mga lingkod? Kaya inip na ang mga diablo. Kaya ano na sila? Double action na. Triple na ang ginagawa nila. Kasi ang mission natin, pabigat. Amen. Ang mission natin, mabigat na. Amen. Amen. Yung ipayag natin ang magandang balita dito sa Tambo, sa Bicol, mabigat na yan. Kaya yung mga diablo, galit na sa atin. Amen. 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 Hallelujah. Kasi maraming kaalagad nila ang mamamatay. Maraming alagad nila. Amen. Maraming alagad nila ang mamamatay sa digmaan. Amen. Kasi ipinapahayag na, ipinapamalita na sa buong Tambo ang salita ng Diyos. Amen. Kaya ginagamit na ang United in Christ Amen. para ipamalakat ang salita ng Diyos. Amen. Amen.
Kaya maging matapang tayo. Sapagkat Diyos ang pumili sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya huwag kayong matakot. Kung matalino yan, mayaman yan, ano mang estado niyan sa buhay, huwag kayong matakot. Kasi, ibabagsak sila ng sarili nilang karunungan. Amen. Ang sarili nilang karunungan ang magbabagsak sa kanila. Kasi hindi yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Gising pa ba? Amen. Amen. Yan. Tayo tayong lahat. Amen. Amen. Para gising. Amen. Amen. Tayo tayong lahat. Sayawan nyo naman ang Diyos. Yan. Yan. Amen. Amen. Sayawan nyo naman ang Diyos. Kasi, siya ang pumili sa atin. Amen. 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 Hallelujah. Di ba kapag tayo, inuutosan tayo ng boss natin dito sa mundo, ginagawa natin lahat. Amen. Pero Diyos ang boss natin, hindi natin siya kayang sundin. Amen. Amen. Pinapasayaw tayo ng Diyos. Sayawan natin. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Hindi. Ang nakakakita, Diyos ang nakakakita ng sayaw ninyo. Ganyan ba yung sayaw ninyo? Yan. Kahit walang sound, sayawan nyo. Sayawan natin ang Diyos. Sabihin man nila na tayo ay baliw. Sabihin man nila na tayo ay baliw. Para lang sa'yo, Panginoon, atay gagawin. Sayawan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Talagang. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Balingito, brother! Sige, upo na lahat. Upo na. Hallelujah. Di ba? Kaya huwag tayong panghihinaan. Sabi nga, maging matapang. Amen. Amen. Sabi nga niyan, magbantayan tayo. Amen. Amen. Kaya ako man na nakikita ninyo na hindi na nagiging matapang, gisingin nyo rin ako. Amen. Kung sino man sa mga kapatid natin ang natutulog na, gisingin ninyo. Kung hindi na sila matapang, sabi mo, sa salita ng Diyos, hindi espiritu ng katapangan ang ibinigay sa atin, kundi espiritu ng takot. Kundi espiritu ng katapangan. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi ang binding na itanim sa atin ay binhi na nanggagaling sa langit. Amen. 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 Hallelujah. Kaya, hallelujah. Ulitin ko ulit yung sinabi ko. Hallelujah. Dahil binigyan tayo na. Dahil pinili na tayo ng Diyos. Tinawag na tayo ng Diyos. May calling na tayo. Meron na tayong mga trono. Huwag nyo nang bibitawan. Amen. Tulad ni, ito, glory to God, si Pastor Alvin. Di ba? Tayo may hina. Tayong walang kaalaman. Tayong walang pinag-aralan. Tayong walang tinapusan. Amen. Ngunit ang napumili sa atin ay marunong sa lahat. Amen. Ang pumili sa atin, naglikha ng lahat. Amen. Amen. Hallelujah.
Kaya sino pang magiging matalino? Di ba ang Diyos lang? Amen. Napapahanga lang tayo dito sa sanlibutan na to kasi kamangha-mangha naman. Pero iba ang kamangha-mangha na nanggagaling sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Ina-encourage ko yung mga nanonood dyan sa Facebook. Yung mga nanonood dyan na mga lingkod natin ng Diyos na nahihiya na ipamalakad ang salita ng Diyos dahil nanghihinaan sila kasi wala silang pinag-aralan. Wala silang tinapusan. Wala silang diploma. Hallelujah. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sapagat kung pinili kayo ng Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng katalinuhan. Amen. Ang magbibigay ng karunungan. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya ina-encourage ko, lahat na mahina ang loob, maging malakas na tayo. Kasi huling araw na. Amen. Huling panahon na. Amen? Amen. Kaya, yung mga tinawag dyan, yung mga pinili dyan, umakbang na. Amen. Amen? Amen. Tinawag ka. Pinili ka. Umakbang ka. Amen. Huwag mong sayangin yung opportunity na ibinigay sa'yo ng Diyos. Amen. Amen? Yeah, pribilehiyo. Amen? Kasi kaya pinili ka ng Diyos, nakitaan ka ng Diyos ng katapangan. Amen? Amen. Nakitaan ka ng Diyos ng katapangan Amen. na hindi niya nakita sa iba. Kaya nga pinili ka. Amen? Hallelujah. Palakpakan niyo ang mga pinili. Amen. Amen. Palakpakan niyo yung mga pinili, mahina. Amen. 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 Hello. Hi. Hello. Di ba? Palakpakan niyo ang Diyos. Parang ayoko nang bumaba. Parang may magnet dito ah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sapagat ako ang magiging patotoo. Hallelujah. Pinapatotoo ko ang sarili ko. Sa mga nanonood dyan, sa mga nakikinig. Hallelujah. Ako po, na tinawag ng Diyos. Hallelujah. Wala po akong may pagmamayabang. Wala po akong itinataas. Kundi ang ating Diyos lamang po. Kung dito sa mundo, kailangan mo pa ng mga requirements para lang makapasok ka. Sa ating Diyos, hindi na. Ang kailangan lang, sundin mo ang kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang gusto. Meron ka ng buhay na walang hanggan na nanggagaling sa langit. Amen. Sabi nga sa salita ng Diyos, aanin mo ang kayamanan ng sanlibutan ito. Na to, kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ako po, hallelujah, sa tagal ng panahon, sa tagal na nakilala nyo ako, hallelujah, naging mahina ako. Para akong nawalan ng buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi pinupush ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Pinupush ko sa sarili ko na wala akong kaalaman. Hindi ako matalino. Wala akong diploma. Yan ang sinasabi ko sa Diyos araw-araw. Alam mo, ang sagot sa akin ng Diyos, paulit-ulit lang. Kaya nung binigyan niya ako ng katapangan
na binigyan niya ako ng karunungan at pinili niya ako na pamunuan ang mga grupo kong ito. Pinakita sa akin ng Diyos ang kapangyarihan niya. Amen. Amen. Pinakita niya sa akin ang walang hanggan niyang karunungan. Amen. Pinakita niya sa akin lahat-lahat. Amen. Kaya, huwag niyong lalabanan ang Diyos. Amen. Amen. Sapagkat kapag tayo hiwalay sa Diyos, anuman ang gawin natin sa mundo, walang kapangyarihan. Amen. Pero kapag sinunod natin ang Diyos, at gumawa tayo ng mga himalang bagay dito sa lupa, mayroon tayong kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. Amen. Amen? Sino ba ang nabigay ng karunungan kay Solomon? Di ba ang Diyos? Sino ang magbibigay ng karunungan sa atin? Amen? Hindi na natin kailangan. Hallelujah. Kailangan lang natin sundin ang kanyang kautusan. Amen. Sundin lang natin ang kanyang gusto. At ang lahat ng tinuturo ng Diyos, walang kahirap-hirap. Amen. Kaya lang naman nagiging mahirap kasi ayaw nating tanggapin. Amen? Amen. Hallelujah. Bakit ayaw nating tanggapin? Naduduwag. Amen. Amen. Bakit ayaw nating tanggapin? Amen. Ano ang ibinigay na Espiritu ng Diyos sa atin? Amen. Amen. Yan, hallelujah. Kaya yung mga nakakatanda ng memory verse, palakasin nyo yan. Paano nyo yan palalakasin? Lagi nyong gamitin. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya yung mga evangelista dito sa United in Christ, o dyan sa ibang sulok ng mundo, ipamalita ninyo sa lahat ng sulok ng daigdig ang tunay na katuruan ni Kristo. Amen? Amen. Ang tunay na katuruan ni Kristo sa 4:17. Tayo po natin ulit. Yan. Sayin natin ulit para rumema sa ating mga puso. Sapagkat sabi sa salita ng Diyos, Roma 10:17. Amen? Ang panimula ng pananampalataya ay pagkikinig. At ang pagkikinig ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Amen? Amen. Kaya dapat wala tayong ibang ipapangaral kundi ang katuruan ni Kristo. Amen? Kaya ito, itinuturo ko sa bawat isa, sa aking sarili. Mateo 4:17, magmula noon mula noon ay ipinangaral ni Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at tumalikod. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Amen. Ituro natin sa mga tao sa lahat ng sulok ang katuruan ni Kristo. Amen. Ano ang katuruan ni Kristo? Magsisi, talikuran ang mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Yeah, hallelujah. Ikaw na nakikinig ngayon, pinagpala ka ng Diyos. Sapagkat sa pagkikinig, bumubunga ang pananampalataya. Amen. At kapag may pananampalataya ka na, gagabayan ka ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita. Amen. Yun lamang po. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Papasalamat lang po sa ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon.
Hallelujah. Ginamit niyo po ako, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Wala po akong itinataas kundi kayo lamang po sa aking sarili, sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ay maraming salamat po. Ito po, Ama, ang aking dalangin ng amin. Ang aking dalangin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Hallelujah. Sa lahat-lahat na ibinigay niyo sa akin, binabalik ko po sa iyo lahat ang papurit pa sa salamat sa dakilang makapangyarihan na tagapagligtas na ating hinihintay. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Napakadakila talaga ng Diyos. Sa buhay ng ating evangelist, future evangelist, kitang-kita po na may resulta. Hallelujah. Amen. May resulta ang bunga. Amen. Kung natutuwa ngayon sa oras na ito si Apostol Moy, paano pa kaya ang ating Diyos? Amen. Kaya po, mapalad po tayo na pinili ng ating Diyos. Nasabi po ng ating kapatid na ano po ang mas masarap? Amen. Masarap. May lasa po pala ang Biblia. Amen. 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 Hello, amen. Diba? Sabi niya, ano ang masarap? Baboy? Gulay? No. Sa Biblia po, nasabi kung ano ang lasa ng Biblia. No. Basahin po natin para may Bible verse na sa Ezekiel. Ezekiel 3. Yan. Di ba pag si Ezekiel po ay sinugo din ng ating Diyos. Kaya ano pong pagkakaiba ni Ezekiel sa atin pong lahat ng narito? Di ba po? Wala. Tayo po ay sinugo rin. Kaya po, sabi dito sa Ezekiel 3, Ezekiel 3, sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito pagkatapos magpahayag ka sa sambayan ni Israel. Mumanga ako upang kainin ang aklat. Ano pong aklat yun? Ang salita ng Diyos. Sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Hindi po ito literal na magpakabusog. Sa laman. Amen. Sisimbolo po ito ng espiritual. Kinain ko nga ang aklat. Sa aking panlasa ito'y kasintamis ng pulot-pukyutan. Napakatamis. Amen. Hello? Napakatamis po. Palakpakan po natin. Ang Diyos naman. Di ba po, noong nakilala natin ang Diyos, di ba po, sintamis ng pag-ibig. Amen. Noong una nating na-encounter ang ating Diyos, di ba, para po tayong kinilig. Ibig sabihin, matamis ang salita ng Diyos. Amen. Kaya po, wala po tayong rason kung bakit hindi tayo dapat maging matapang. Kasi sabi po ni Evangelist Jomer, kasama natin ang Diyos. Amen. Tulad po ni Ezekiel, kasama niya rin po ang Diyos. At sinabi din sa kanya, huwag kang matakot. Amen? Kahit daw hindi sila makinig. Dito sa verse 2, chapter 2, verse 6, huwag kang matatakot sa kanila.
kahit pagbantaan kanila. Kahit na paligiran kanila na waring nakaupo sa gitna ng mga alakdan. Amen? Ibig sabihin, pinapatapang ka ng Diyos sa oras na yan. Kaya po tayo, hindi po tayo iba kay Ezekiel. Hello? Hindi po tayo iba kay Ezekiel. Tayo po ay pinapakain din ng salita ng Diyos upang tumapang. Amen. Mawala ang hiya. Amen. Lumakas ang loob. Amen? Amen. Kaya po, sino pa ang laban sa atin? Amen. Kung ang ating Diyos ay nasa panig natin. Amen? Kaya po, napakaganda ng glory to God po. Napakahiwaga ng Diyos. Amen. Nagagalak po ang puso ko habang pinapakinggan ko. Kasi, hindi po ang kapatid natin si Jomer ang nandito kanina. Amen. Kung naniniwala po kayo, hindi po ang kapatid natin si Jomer ang nandito. Kundi po, ang Holy Spirit po nananalaytay sa buhay ng ating kapatid na si Jomer. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya po, bago po ako kung ano man gawin, talaga pong nag-heart to talk po kami. Heart to heart talk ni Pastor Jomer. Kasi alam kong ang kaaway, sabi nga, lumilibil up na. Hindi na po tayo pipitsugin. Ang United in Christ po, hindi na po lokal. Hindi na po national. Kundi international na. Amen? Kaya po, ang pinababa na, prinsipe na ang pinababa. Amen. Sapagkat, hindi na tayo kaya ng pipitsugin lang. Amen. Sabi nga sa kanina, lumilevel up na rin ang kalaban. Amen. Kasi nakikita ng kalaban, nag-multiply pa tayo ng charge. Di ba? Amen. Sabi nyo, nagsusuper science. sa yung sinakikilala yung mga mahihilig sa karton noon. Di ba? Tayo ay malakas. Pagkasama natin ang Diyos, tayo ay nagmumultiply. Lakas. Amen. Amen? Amen. Kaya po, huwag tayong lalayo sa ating Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Iba po yung ko ngayon. Sabi, glory to God talaga po. Nagpapasalamat po. Magpasalamat po tayo Amen. sa ating lingkod na si Apostle Mark. Ginamit po siya ng ating Diyos na buhay. Palakpakan mo natin. Kaya po lahat po tayo dinaan sa pagsubok. Kahit po ang ating lingkod na si Apostle Mark. Tayo po ay pinatatag pa rin ang panahon. Amen. Hindi po nagpabaya ang Diyos sa atin. Amen. Amen. Hindi po tayo madadaya ng kaaway. Amen. Sapagkat po tayo ay pinakain na ng Diyos Amen. ng mga salita niya. Amen. Amen? Amen. Napakatamis. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya po, glory to God po. Ang salitang unstoppable po sa United in Christ, nabubuhay pa din po. Amen. Amen? Amen. Buhay na buhay po ang unstoppable. Amen. Hindi po tayo nagpatinag. Amen. Amen? Amen. Yan. Busog na ba? Amen. Meron pa po tayo. Anong oras pa lang? Okay pa, kaya pa. Tawagin po natin ang ating lingkod na magtuturo din po. Tawagin po natin si Pastora Karen.
Amen.